tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yun. Vice President Sara Duterte naniniwalang gagawan siya ng kwento upang maidawit sa anomalya sa flood control projects. Vice Presidente, iginiit na hindi maaaring gawing state witness si dating House Speaker Martin Romualdez na siya umanong prinsipal sa krimen. At all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kaugnay pa rin ng flood control issue, hindi na nagbigay ng komento ang Vice Presidente sa posibilidad na maging state witness si dating House Speaker Martin Romualdez. Aniya kailangan muna niyang marinig ang kumpirmasyon mula sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay nito. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Samantala, palaisipan o ipinagtataka ng pangalawang Pangulo ang mataas na kumpiyansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi aabot sa Office of the President ang issue ng anomalya sa flood control projects. Aniya, maaaring alam na ng administrasyon ang kalalabasan ng investigasyon sa flood control projects anomaly. Kaya ganun na lang ang kumpiyansa nito na hindi sila madadawit sa usapin. Ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang, si BBM pa lang. Sagot naman ng Malacanang, alam ng Pangulo ang kanyang ginagawa para sa bayan at hindi ito pansarili lamang. Binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na si Pangulong Marcos Jr. ang naging susi upang masawata o maiwasan ang mga anomalya sa pamahalaan. Dagdag pa ni Yusek Castro, hindi takot magpaimbestiga si PBBM na hindi nagawa umano ng nakaraang administrasyon. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Senador Bongo na wala siyang kinalaman sa anomalya sa flood control projects. Ito ay matapos ihayag ni Secretary Vince Dizon na tinitingnan na niya at ng Ombudsman ang koneksyon ng mga diskaya sa isang contractor na kaanak ng senador. May pakiusap din si Senator Go sa Ombudsman at Department of Public Works and Highways. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Hanapin ang dapat hanapin ng mga totoong buwaya at mastermind. Ito ang panawagan ni Senador Christopher Bongo sa gitna ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Kasama na ngayon sa inaalam ang umano'y koneksyon ng mga diskaya sa CLTG Builders, isang construction company na pagmamay-ari ng kaanak ng senador. Paliwanag ni Senador Bongo, simula pa lang ng investigasyon ng Senado sa issue ay sinabi nito na handa siyang kasuhan ang sarili nitong kaanak kung ito ay may kasalanan. Aniya, walang makapagtuturo na may kinausap at nakisali siya sa anumang transaksyon ng gobyerno dahil siya ay isang senador. Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala.
hindi naman po ako nag-i-involve sa any government transactions. Nilinaw naman ni Senador Bongo na natapos na ang joint venture ng CLTG Builders sa mga diskaya at nahinto na rin ang operasyon nito noon pang 2022. Ayon kay Go, isa lang itong paglilihi sa totoong sangkot sa anomalya batay sa lumalabas na sa mga hearing. Lumalabas na yung katotohanan paakyat na paakyat Habang paakyat, inililihis po sa katotohanan, umaatras, binabalik sa administrasyon ni former President Duterte na wala naman pong basihan. Hindi ko naman sinasabi na perpekto yung administration ni former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang involved sa corruption, tinatanggal naman niya. Sinabi naman ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Executive Director Brian Keith Hosaka na titingnan din nila ang issue na ito. We'll look into that. If there's indeed a need to invite Senator Bongo to the Commission, then the Commission will invite him. Sa panayam kay Secretary Vince Dizon, kinumpirma nito na uumpisahan na rin nilang imbestigahan ang CLTG Corporation at ang koneksyon nito sa mga kumpanya ng mga diskaya. We are looking at connections between the Diskayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. Binigyan din naman ni Senador Bongo na handa ito sa anumang investigasyon. Gayunman, may panawagan ito sa lahat ng mga mag-iimbestiga, kabilang na ang Ombudsman, ICI at DPWH. Pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, at sa lahat po ng nag-iimbestiga. At nakikiusap lang po ako sa lahat, sa DPWH, sa Ombudsman, sana po'y maging fair. Buwelta pa ni Senador Bongo, huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinabi ng Department of Justice o DOJ na hindi kailangan ang kooperasyon ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya para sila ay makapagsampa ng reklamo o kaso kaugnay sa kontrobersiya sa flood control projects. Pero sinabi rin ng DOJ may epekto ang hindi pakikipagtulungan ng mag-asawang kontraktor sa kanilang aplikasyon na maging state witnesses. Ito ang balita ni Dante Amento. Nabigla kami, pero as far as the department is concerned, wala pa naman pahiwatig na sila ay hindi magpapatuloy ng kapag-usap sa amin. Wala pang pahiwatig o impormasyon ang Department of Justice o DOJ kung hindi na rin makikipagtulungan sa kanila ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kahapon ay sinabi ng mag-asawang kontraktor sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon ng komisyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon naman kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, hindi nila kailangan ang kooperasyon ng mga diskaya para makapaghain ng reklamo. I don't think it will hinder the filing of cases because even as we speak now, we are also looking into evidence where there is no need for a state witness. Paliwanag ng DOJ, may ibang ahensya na nangangalap ng ebidensya tulad ng National Bureau of Investigation o NBI. Noong Lunes, sinabi ng kagawaran na sa mga susunod na linggo ay maghahain na sila ng mga reklamo kaugnay ng maanumalyang proyekto sa flood control. Para sabihin na hindi na magtutuloy dahil hindi sila nakikipag-usap sa amin ay hindi po mangyayari yun. Dahil sa ngayon pa lang po, nangangalap po kami ng ebidensya sa iba't ibang mga proyekto na nireport sa amin. Sa pahayag naman ng Office of the Ombudsman kahapon, sinabi nitong misguided ang mag-asawang Diskaya sa kanilang desisyon na hindi makipagtulungan sa ICI. Sabi pa ni Fadulyon, ang hindi pakikipag-cooperate ng mga Diskaya ay makakaapekto sa kanilang aplikasyon bilang state witnesses dahil wala silang i-evaluate kung hindi magbibigay ng testimonya ang mga ito. Anya, hindi rin naman nila kailangan ng state witness kapag mayroon namang sapat na ebidensya. Yung state witness kasi, kakailanganin mo yan kung talagang yung kaso mo ay nanganganib na hindi magtuloy dahil sa kakulangan ng ebidensya, kakulangan ng direct link.
Binigyang diin pa ng DOJ na walang karapatan ang mga diskaya na magbigay ng demand sapagkat sila ang humihingi ng pabor sa gobyerno tulad ng proteksyon. Tiniyak ng DOJ na mananatili ang proteksyon na ibinibigay nila sa mga diskaya kahit na hindi sila makikipagtulungan sa pamahalaan. Pero hindi ito garantiya na hindi sila makakasama sa mga makakasuhan. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bilyon-bilyong piso ang inaasahang mababawi ng pamahalaan mula sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control projects. Isang technical working group na tututok sa gagawing asset recovery ang bubuin na Independent Commission for Infrastructure o ICI upang tutukan ng pagbawi sa mga nakaw na yaman. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. What I can share with you is a rough estimate according to AMLC that the amount of frozen accounts would be roughly around 5 billion, comprising of around 2,800 accounts. Maaaring umabot sa nasa 5 bilyong piso ang posible ng mabawi ng pamahalaan mula sa mga sangkot sa flood control scandal sa bansa. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure Executive Director Kit Hosaka, ang halagang ito ay mula pa lamang sa nasa 2,800 na mga account na nakatanggap ng freeze order mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Pangungunahan naman ang prosesong ito ng Solicitor General, Ombudsman at Department of Justice dahil dadaan sa judicial proceedings sa Court of Appeals. Pagka-forfeiture kasi, ibig sabihin, these properties or this money is not actually theirs, but was taken from, was in a way not theirs and probably proceeds of a crime. Hindi na rin mangangailangan ng conviction sa mga personalidad na nagmamay-ari ng mga account dahil administrative at civil case ito, hiwalay sa mga kasong kriminal na kanilang pupwedeng kaharapin. Samantala, i-auction o isusubasta naman sa mga susunod na linggo ang 13 luxury vehicles na nauna nang nakumpiska ng Bureau of Customs mula sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon kay ICI Executive Director Kit Hosaka, bubuo naman ng isang grupo ang Independent Commission for Infrastructure na tututok sa pagpapabilis ng proseso ng gagawing asset recovery. There will be a technical working group composed of representatives among all these agencies who will meet regularly, or at least once a week, to update each other, exchange information on what they have and what have they done so far. Ayon kay Hosaka, sapat ang kapangyarihan na hawak ng mga ahensyang ito upang gumawa ng mga aksyon pagdating sa asset recovery. Anya, matapos ang pagkipagpulong kay Solicitor General Darlene Berberabe, maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan ang mga prosesong ito. There's going to be an application before the Court of Appeals. Initially, if it is granted, they're given 20 days and after that, another 6 months can be extended. No? And before, and eventually, as the forfeiture proceedings or application is being heard before the Court of Appeals, these assets will remain to be frozen. Siniguro naman ng chairperson ng ICI na parte ito ng hustisya na kailangang makamit ng taong bayan mula sa mga tiwaling sangkot sa flood control scandal. All those persons responsible for this may be prosecuted and jailed. But to completely heal our nation, justice is not enough. We need restitution. Again, we need restitution. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinamon ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na isa publiko ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang posibleng koneksyon nito at ng kanyang team sa contractors. Samantala, naniniwala naman si Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando na ang pagtanggi ng mag-asawang Diskaya na makipagtulungan sa investigasyon ay patunay na walang ngipin ng Independent Commission for Infrastructure. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
wouldn't want to say that I'm accusing, but that I am asking him to disclose and be transparent on whatever connections he or members of his team might have. Sa kalagitnaan ng panayam ng media kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste, may tumawag sa kanyang cellphone. Ito ay matapos nitong hamunin si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na isa publiko ang posibleng koneksyon nito o ng kanyang team sa contractors. Walang ibang detalye si Congressman Leviste sa aligasyong ito, liban sa nakatanggap umano siya ng impormasyon hinggil dito. So I am relaying what I have heard from multiple sources that Secretary Dizon or members of his team have connections with DPWH contractors. I was told by one source, some in his team are contractors. Patuloy naman ang panghihikayat ni Congressman Leviste kay Secretary Dizon na babaan ang halaga ng mga proyekto ng DPWH ng 25% para maiwasan umano ang posibilidad ng kickbacks. Tinanong naman si Congressman Leviste kung gusto ba nitong maimbestigahan din ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si DPWH Secretary Dizon. Pero ang sagot nito, do believe that Secretary Vince is doing a good job, given the very challenging job that he has. But that none of us is perfect and beyond reproach. And what's the venue, I don't know. And kasi what I'm trying to do is prevent future corruption. If there is kickbacks paid next year, then the DPWH officials should be responsible for kickbacks anywhere in the country. Samantala, naniniwala naman si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na ang pagtanggi ng Diskaya couple na makipagtulungan sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects ay patunay na walang ngipin ng ICI. Naniniwala rin itong maaaring mahikayat ang iba pang testigo o personalidad na isinasangkot sa anomalya na wag nang makipagtulungan sa investigasyon. Nagsesend yan ng mensahe doon sa mga sangkot dito sa anomalous and ghost flood control projects na kahit ipatawag sila ng ICI, pwede naman silang tumanggi. So wala kang kapangyarihan, inutil ang ICI. At hindi ko masisisi ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, and that is my belief, na parang walang kwenta, walang silbi na itong ICI. Hanggat walang nakukulong, hanggat walang napapanagot, even contempt powers, ano na lang yan, lokohan na lang yan. Taliwas dito ang paniniwala ng ICI. In a way, I don't think that will label the ICI as toothless, because that right is being invoked also in other investigative forums. Sumulat na rin si Congressman San Fernando sa ICI para iapela ang pagsapubliko ng mga ginagawang pagdinig kung walang itinatago at prinoproteksyon ng kaalyado ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nanawagan naman si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice kay PBBM na magpatawag na ng special session sa Kongreso para maipasa ang isang panukalang batas na magbibigay ngipin sa ICI. Babala pa ng kongresista, kung walang agarang aksyon, maaari anyang makatakas na ng bansa ang mga responsable sa katiwalian o masira na ang mahalagang records at mawalan na ng tiwala ang mga testigo at whistleblowers sa administrasyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita, handang imbestigahan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang mga opisyal ng ahensya. Ito ay upang mapatunayan kung mayroon sa mga ito ng may koneksyon umano sa mga kontraktor gaya ng naging pahayag ni Congressman Leandro Leviste. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sa pagkakaalam ko, no, dito sa mga undersecretaries, no, na ating inaya, no, at hindi madaling mag-aya ng undersecretary sa DPWH sa panahon ito, wala sa kanilang kontraktor. Yun ang aking pagkakaalam. Naniniwala si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na walang contractor o sino man sa mga appointed niyang undersecretary ang may koneksyon sa mga kontratista. Ito ang naging sagot ng kalihim matapos sabihin ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na mayroon umanong appointee si Secretary Dizon na may koneksyon sa mga contractor. Paliwanag ni Secretary Dizon,
Kilala niyang personal ang mga itinalaga niya sa kanyang termino sa ahensya at siya mismo ang pumili sa mga undersecretary at nagrekomenda sa mga ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sila ang mga undersecretaries natin. So, very open ang kanilang mga background, no? At totoo, handpick ko talaga sila. Pero, nung sila'y pinasok ko dito, I vouched for them sa presidente dahil kilala ko sila all personally at galing sila sa, kung hindi man sa gobyerno, galing sila sa mga tanyag na kumpanya. Kaugnay nito, binigyang diin ni Secretary Vince Dizon na handa siyang gumawa ng personal na investigasyon sa mga opisyal ng DPWH. Kung saan tiniyak niya na agad niyang tatanggalin sa pwesto at kakasuhan ang sinumang opisyal na mapatutunayang may koneksyon sa mga kontraktor, lalong-lalo na aniya kung madiskubre at mapatunayan niyang tumanggap o nanghingi ng anumang pabor o lagay ang mga ito. Uulitin ko, kapag meron sa inyo na ginagawa yung dating ginagawa o ginagawa nitong mga loko-lokong nagnakaw sa kabanang bayan, pasensyahan tayo. Kasi hindi nga kayo matatanggal, makakasuhan pa kayo. Yan talagang yan. Gagawin natin yan. Kahit na uulitin ko, kahit maubos na ang tao sa DPWH. Kahit na maubos na. Kahit maubos ang DE, maubos ang RD, maubos ang USEC, maubos ang ASEC, kahit na Kahit na maubos pa yan lahat. Matatanggal at makakasuhan niya. Bukod dito, handa rin si Secretary Dizon na makipag-usap at makipagtulungan kay Congressman Leviste. Aniya, mahalaga na maibahagi ng mambabatas ang kanyang nalalaman dahil malaking tulong ito sa ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng hanay ng DPWH. Jedna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniisa-isa na Department of Health ang mga Super Health Center na nananatiling non-operational sa iba't ibang lugar. Kanina, binisita ng ahensya ang Super Health Center sa Antipolo, Rizal na bagaman naiulat na completed na ay hindi pa rin ganap na nagagamit. Ayon sa DOH, minadali umano na buksan ang Super Health Facility nang malamang pupunta doon ang Health Secretary. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Hindi ko alam. So, ang report sa akin is this is not functional at nakapadlock. Kaya binisita ko. That's the reason. Parang nalaman yata nila bibisita ako kaya nagkada. Pero at least alam ko nandoon lang sila. So, I don't know why hindi na-operate for 1 year. Yung maganda ko itanong kay City Health Officer. Pinuntahan kanina ng Department of Health sa Sitio Tanza 2, Barangay San Jose, Antipolo City. Dinatna ng ahensya na bukas na ang isa sa 297 Super Health Center ng DOH na sinasabing iniulat na completed na subalit nananatiling non-operational. Pero ayon sa ahensya, biglang nagbukas ang naturang health center nang malamang bibisitahin ni Health Secretary Ted Herbosa kasama ang media. To be honest po, ito po ay months lang din namin po namin pinaplano yung pag-transfer. Nantay lang din po namin siyempre yung ating mga na-order po na mga gamit, then yung mga stock din po natin. So, kahit po, sa akin naman po personally kahit hindi po namin ito nagagamit, pero may maliit po tayo na meron po tayong barangay health stations na binibigay po namin, BHS na binibigay po namin yung services po sa mga taga rito po. Kung susumahin, umaabot sa 11.4 million ang kabuuang pondo na naitalaga ng Department of Health para sa pagkumpleto ng pasilidad. Sa halagang 6.4 million natapos ang Phase 1 ng proyekto noong October 2023, habang 4.9 million naman ang nailaan para sa Phase 2 na idineklarang fully completed noong July 2024. Pero lumalabas umano sa quarterly monitoring ng investigasyon ng DOH na hindi pa rin naging operational ang Super Health Center ngayong 2025.
Bagamat aminado ang lokal na pamahalaan ng Antipolo na ngayong araw lamang nila pinasimulang gawing operational itong Super Health Center sa kanilang lugar, mariin namang itinanggi ng City Department na itiniming nila ang operation sa mismong pagbisita ni Health Secretary Ted Herbosa. Ayon sa lokal na pamahalaan, 1 linggo pa lamang ang nakakaraan nang magsimula na silang maglipat ng mga gamit dito sa bagong pasilidad. Nakikita po natin kasi na hindi pa rin po talaga ito handa at ayaw naman po natin siguro na parang hilaw na pagbibigay ng serbisyo. Pero okay na rin po, nakaganda rin po na at least nakita po natin na pwede naman pong partial na operation pala. Yun po. Pero siyempre ang gusto po natin hanggat maaari ay yung pong buong serbisyo na mabigay po sa ating mga kababayan. Samantala, aminado ang lokal na pamahalaan na nabigla sila sa budgeting na isang dahilan din kung bakit nadedelay ang operasyon ng Super Health Center. Kasi siyempre kapag nagmagawa po tayo ng pondo for the following year, nilalatag na po natin yun doon. So kumbaga since ito po ay biglaan po lang binaba sa amin na proyekto, so kailangan po namin siyang habulin at tapatan nga po. And it requires time po para po magawa po ito. Bukod sa pasilidad, isa rin nila sa pinaghahandaan para maging operational ang isang ospital o health center ay ang pangangailangan sa mga tauhan at mga eksperto na magpapatakbo ng mga equipment tulad ng radiologist at radiologic technologist para sa mga makinang gagamitin sa ospital. Samantala, sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na bagamat operational na ang Super Health Center sa Antipolo simula ngayong araw, isasama pa rin ito sa listahan ng 297 na pasilidad na isusumite ng DOH sa Independent Commission for Infrastructure o ICI bilang partially operated Super Health Center. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Sa panibagong pahayag mula sa White House, sinabi ni dating US President Donald Trump na nangako umano si Indian Prime Minister Narendra Modi na ihihinto ng India ang pag-aangkat ng langis mula sa Russia. Ang hakbang na ito ayon kay Trump ay malaking tulong upang mapabilis ang pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Ito ang balita ni May Viandog. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people. Personal na tiniyak ni Indian Prime Minister Narendra Modi kay US President Donald Trump na ititigil na ng India ang pagbili nito ng langis mula sa Russia. Ayon pa kay Trump, hindi siya natuwa nang malaman na isa ang India sa mga bansang patuloy na bumibili ng langis sa Moscow habang nagpapatuloy ang gyera sa Ukraine. So I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Sa parehong pahayag, sinabi ni Trump na umaasa siyang susunod din ang China sa pagtigil ng pag-angkat ng langis mula sa Russia. Now I got to get China to do the same thing. You know, that is relatively easy compared to what we just did over the last week in the Middle East. Middle East was 3,000 years, and we got it done. This is 3 years, and I think we'll get it done. Bago pa man ito, ilang buwan nang nananawagan si Trump na itigil ng India ang pagkuha ng murang langis mula sa Russia na isang isyung naging bahagi ng kanyang trade war laban sa New Delhi. Noong Agosto, pinatawan ni Trump ng 25% tariff ang India bilang parusa sa patuloy nitong pag-aangkat ng langis at gas mula sa Russia, na dagdag pa sa dating ipinataw na kaparehong taripa. Giit ni Trump, kapag natigil ang pagbili ng langis ng India mula sa Russia, magiging mas madali umanong tapusin ang digmaan sa Ukraine. Sa kasalukuyan, nananatiling isa sa pinakamalaking importer ng langis sa buong mundo ang India, na may populasyong mahigit sa 1.4 billion.
Ayon sa datos, ikatlo ang India sa pinakamalaking consumer ng langis at inaasahang malalampasan nito ang China sa pagkonsumo bago sumapit ang taong 2030. Samantala, sa inilabas na pahayag ng India's Ministry of External Affairs, hindi nito tuwirang tinukoy ang Russia o ang umano'y pangako ni Modi. Gayunman, binigyang diin nito na layunin ng kanilang energy policy ang pagkakaroon ng matatag na presyo at ligtas na supply ng enerhiya, kasama ang pagpapalawak at pag-diversify ng pinagmumulan nito. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdeklara ng state of emergency ang Los Angeles County dahil sa malawakang immigration raids ng federal government sa ilalim ni US President Donald Trump. Ayon sa mga opisyal, layo nitong magbigay ng tulong sa mga migranteng nawalan ng trabaho at naapektuhan ng mga operasyon. Sinabi ni County Supervisor Janice Han na maraming pamilya ang naghihirap matapos arestuhin ang mga magulang sa kanilang trabaho. Pinuna naman ng mga kritiko ang pagpapadala ng National Guard troops na umano'y nagpapaalala ng takot sa mga komunidad ng imigrante. I want our immigrant communities to know that we are in this emergency with them. We see them, we understand what they're going through, and as their county government, we want to be in this with you, for you, and use every tool at our disposal to win this fight. Hindi pa nilalabag ng Hamas ang kasunduan sa tigil putukan kahit hindi pa naibabalik ang lahat ng labi ng mga bihag na nasawi sa Gaza. Ayon sa Estados Unidos, ginagawa ng Hamas ang lahat upang mahanap at maibalik ang mga labi, ngunit nangangailangan ito ng oras at espesyal na kagamitan dahil sa lawak ng sira sa Gaza. Sa kasalukuyan, siyampa lamang sa 28 labi ng mga bihag ang naibabalik, kabilang ang dalawa na kinilalang sina Inbar Hayman at Sergeant Maj Muhammad Al-Atarash. Bunsod ng pagkaantala, pansamantala ng nililimitahan ng Israel ang pagpasok ng ayuda sa Gaza habang nawagan naman ang United Nations na buksan ang mga border crossing para sa agarang pagpasok ng humanitarian aid. Dagdag ng US, tuloy pa rin ang pagpapatupad ng Trump Peace Plan na naglalayong tuluyang maibalik ang lahat ng bihag at mabuo ang bagong pansamantalang pamahalaan sa Gaza. Isang magnitude 6.7 na lindol ang yumanig sa Papua Province ng Indonesia nitong Huwebes. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, natukoy ang sentro ng lindol 200 kilometro mula sa lungsod ng Abipura at may lalim na humigit kumulang na 70 kilometro. Wala namang naiulat na pinsala o nasaktan kasunod ng pagyanig. Tiniyak din ng Pacific Tsunami Warning Center na walang naitalang banta ng tsunami matapos ang lindol. Sa Pilipinas naman, iniulat din ng PHIVOLCS na walang tsunami alert kasunod ng naturang lindol. At dyan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Natuklasan ng Philippine Coast Guard ang 2 boya na inilagay ng mga Chinese sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Inalis naman ng China ang floating barrier na nakita sa pasukan ng Bahura. Hinala ng PCG, inilagay lamang ito ng mga Chinese para harangan ang pasukan ng Bahura. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale.
Ang pinaka-noticeable sa significant change na nangyari sa Bajo de Masinloc are two things. No? One, there is another second floating buoy na nailagay sa northern part of Bajo de Masinloc. The other day, there was only one inside the shoal. Naglagay ng mga buoya sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal ang mga Chinese. Ito ang nadiskubre ng Philippine Coast Guard sa ginawang Maritime Domain Awareness Flight sa lugar. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea. Lunes unang napansin ang isang buoya sa Bahura at nilagyan din ito ng harang na floating barrier sa bukana o pasukan ng Bahura. Pero kahapon, nang balikan ng PCG ang Bajo de Masinloc, natanggal na ang floating barrier subalit naglagay naman ng pangalawang floating buoy ang mga Chinese. Sabi ng PCG, labag ito sa karapatan ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at walang legal na batayan ang China sa paglalagay ng marker. Well, I cannot speculate that they are wanting to construct, whether that is their intention, but the only thing that I can discuss is that those two floating buoy that they have installed is already a violation because they do not have legal authority to install those buoys in Bajo de Masinloc. Nang tanungin ng PCG kung tatanggalin nila ang buoya, ito ang kanilang sagot. Those are operational details. Isaan niya ang napatunayan ng PCG na naglalagay lamang ng floating barrier ang China kapag mayroong nakikitang maraming Pilipinong mangingisda sa lugar para pigilan ang mga itong pumasok sa Bahura. The second one is the floating barrier was already removed by the Chinese Coast Guard. It strengthens our argument na they only put those floating barrier kapag may maraming bilang ng mga isdang Pilipino and Philippine government vessels. Nitong nakaraang buwan, inihayag ng China ang plano nitong maglagay ng National Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. Samantala, kinumpirma ng PCG na may structural debris sa loob ng Bahura. Pero paglilinaw nito, 2010 pa simulang nakita sa pamamagitan ng mga satellite image ang mga natuklasang structure debris sa Bahura, kaya hindi na ito bago. I think the structures there is already is more than enough telling na malaman natin it goes early as 2010 satellite image na nandun na siya. So even before the standoff, that structure has been there already. Sabi ni Tariela, bahala na ang National Maritime Council at National Task Force for the West Philippine Sea na magdesisyon kung tatanggalin ang mga ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Philippine Space Agency o PhilSA na posibleng bumagsak sa karagatang malapit sa Palawan, Tubataha Reef Natural Park at Basilan ang mga debris mula sa Long March 8A rocket ng China na inilunsad mula sa Hainan Huwebes ng umaga. Bagamat hindi inaasahang babagsak sa lupa o sa residential area ang debris, nagbabala ang ahensya na maaari itong magdulot ng panganib sa mga barko, eroplano at mangingisda na dadaanan sa naturang lugar. Hinimok ng PhilSA ang publiko na iulat agad sa mga lokal na otoridad kung may makitang kahina-hinalang bagay sa dagat at huwag lapitan ang mga ito dahil maaaring naglalaman ng nakalalasong sangkap tulad ng rocket fuel. Si dating Philippine National Police Chief Benjamin Acorda Jr. bilang bagong hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Nanumpa siya sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina. Papalitan ni Acorda si Undersecretary Gilbert Cruz sa posisyon. Manatilig sa UNTV, magbabalik ang Ito ang Balita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palalawigin pa ng pamahalaan ang Walang Gutom program na layong solusyonan ang problema sa kakulangan ng pagkain ng mahihirap na pamilya. Kumpiyansa ang Pangulo
na magkakaroon ng positibong resulta ang programang ito ng kanyang administrasyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Palagay ko, pagkatapos ng taon, makikita natin mas bababa pa. Dahan-dahan po na natutupad po ang pangarap po ng inyong Pangulo, ang pangarap po ng lahat ng Pilipino na wala nang ginugutom na pamilya dito sa atin. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bababa pa ang bilang ng mga nagugutom sa mga pinakamahihirap na pamilya. Ito ang ipinahayag ng Pangulo ng kanyang bisitahin kanina ang inilunsad na walang gutom program, Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers o Refuel Project sa Malate, Maynila. Sinusuportahan ng Refuel Project ang pagpapalawig ng walang gutom program at maabot ang 750,000 food poor households sa taong 2026. Sa datos na binanggit ni PBBM, bumaba na sa 7.2% ang hunger incidence sa mga benepisyaryo ng walang gutom program. Dahil dito, kumpiyansa si Pangulong Marcos na kakayanin pang maabot ng programa ang mas maraming pamilya na nangangailangan ng tulong. Dadami na sa 600,000 ang magiging benepisyaryo ng walang gutom program. At siguro pagdating ng 2027, paabutin na po natin ng 750,000 na pamilya. Kaya maaabot na natin dahil po ang hangarin namin ay umabot sa yung 1 million. Yung pinakamahirap na 1 million na pamilya. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, mas pinaganda nila ang sistema sa walang gutom program. We're about to roll that out nationwide. Fully automated na naman siya ngayon, pero yung POS is the basic POS. Hindi mo matatanaw yung member's beneficiary account. Ito may module siya that shows the beneficiary ano na yung konsumo niya last month, ano yung mga pwede niya makonsumo now, at ano yung kung if ever gusto niya mag-pre-order, pwede rin niya gawin yun for next month. Sa ilalim ng walang gutom program, ang isang pamilya ay makatatanggap ng 3,000 pesos na food credits kada buwan sa loob ng 36 months sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer Card. Ito naman ay maaaring magamit pambili ng essential food items sa mga accredited partner retailers. Para sa mga benepisyaryo ng programa, malaking tulong ito sa kanilang pamilya. Siyempre po, napapakain ko yung mga apo ko, anak ko. Mga walang nagbibigay sa akin, pinapakain ko na lang. Malaking tulong. Malaki pong tulong sa amin to kasi minsan sa isang araw, isang beses na kami kumakain. Eh ngayon po lahat lahat ng umaga, tanghali, gabi nakakakain kami. Malaking tulong sa mga anak ko po to kasi marami po akong anak eh. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maaaring tumagal hanggang sa January 2026 ang nararanasang influenza-like illnesses o malatrangkasong sakit na nakakaapekto ngayon sa maraming Pilipino ayon sa isang infectious disease expert. Kaya pinapayuhan ng publiko na magsuot ng face mask upang maiwasan ang hawaan ng sakit. Ito ang balita ni JP Nunez. Itong nangyari ngayon sa bansa is a natural occurrence of the what we call seasonal influenza. And ang alam naman natin yan, tag-ulan and then malamig. These are environmental favor na pwedeng ang virus mas manatili sa mga tao, no? Normal sa ganitong maulan at malamig na panahon ang nararamdamang influenza-like illness o malatrangkasong sakit ayon sa infectious diseases expert na si Dr. Ron Jean Solante. Isa sa mga factor nito ang mas malamig na klima kaya mas tumatagal ang virus. At dahil malamig, mas pinipili ng tao ang manatili sa mga tahanan kung saan mas tumataas din ang tsansa ng hawaan. Kung ihahambing ang mga sintomas ng influenza-like illnesses kumpara sa flu o trangkaso ay halos parehas lang gaya ng ubo, pagsakit ng lalamunan, sakit ng ulo at lagnat. Pero ang influenza-like illness kusang gumagaling kahit hindi uminom ng gamot. After 10 days, nawawala ito maski walang gamot, and usually ang gamot lang talaga nito ipapahinga lang sa bahay. Usually naman hindi naman ganoon kalala yan dahil nawawala din nilalabanan ng immune system natin.
Dagdag ni Dr. Solante, may iba't ibang klase ng virus na nagdudulot ng influenza-like illnesses at kabilang dito ang COVID-19. Pero nilinaw niya na walang bagong strain ng mabangis na virus na nagdudulot ng pagdami ng mga nagkakasakit batay sa pag-aaral ng Epidemiology Surveillance Bureau ng Department of Health. Samantala kung susundan ang pattern noong mga nakaraang taon, maaaring tumagal ang mga nararanasang influenza-like illnesses hanggang sa unang bahagi ng Enero sa susunod na taon. Kung titingnan natin yung trend ng influenza-like illness for the past years, even in 2022, after the pandemic, 2023, talagang umpisa ng August, September, October, November, December, until early part of January, mataas pa rin ang influenza-like illness. Paalala niya sa publiko lalo na kung mayroong sintomas ng sakit at nahahalubilo sa mas maraming tao gaya ng mga pumapasok sa opisina o sa eskwelahan na magsuot ng face mask. As much as possible, kung hindi maiwasan, you have to wear the face mask para naman hindi lalabas yung microbios sa bibig mo or sa ilong mo. Without the face mask, within 3 feet, pwede mong matransmit ang influenza-like illness. Kaugnay nito, nakapagtala na ang Quezon City ng nasa higit 2,000 individual na nakaramdam ng influenza-like illness mula January hanggang October 13 ngayong taon. Batay sa ulat ng QC Epidemiology and Surveillance Division, 65% ito na mas mataas kumpara noong nakaraang taon sa parehas na panahon. Pinakamaraming bilang naman na nakaranas nito ay 14 years old pababa na umaabot ng higit 1,000 habang ang nasa higit 700 naman na bilang ay mula 15 years old pataas. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling bubuksan ng Commission on Elections sa COMELEC ang voter registration sa buong bansa simula sa October 21, 2025 hanggang May 20, 26. Ito ay para sa barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE na nakatakda namang idaos sa November 2 ng susunod na taon. Available rito ang lahat ng serbisyo sa pagpaparehistro, tulad ng paglipat ng lugar kung saan boboto. Gayon din ang mga nais magpabago ng record ng rehistro. Maging ang first registrant o kaya ay reactivation para doon sa mga hindi nakaboto sa 2 nakalipas na halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 1.4 million ang kanilang target ng mga bagong botante na magpaparehistro. Ipatutupad pa rin ng COMELEC ang Register Anywhere at Anytime project para sa mas mabilis na pagpaparehistro ng mga botante. Ito pong pagpaparehistrong ito ay applicable sa buong Pilipinas sa lahat ng klase ng registration. Reactivation, transfer of registration, new registration, pagbabago doon sa mga items doon sa registration. Pero hindi po muna na kami magpaparehistro mula October 21 sa Bangsamoro. I-resume po namin ang registration ng Bangsamoro after ng eleksyon sa Bangsamoro parliamentary election. Bakit? Kasi po baka mag-create ng kalituhan sa mga kababayan natin. Inaprobahan na ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng nasa 3.39 billion pesos na pondo para sa performance-based bonus ng mga opisyal at personnel ng Philippine National Police. Ayon sa DBM, saklaw nito ang fiscal year 2023. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na makatutulong ang performance-based bonus upang mapatatag ang moral at mapangalagaan ang kapakanan ng mga kawani ng gobyerno at law enforcement agencies base na rin sa direktiba ng Pangulo. Walang katotohanan ang kumakalat na post sa social media na nagsasabing ipatutupad na umano simula sa November 3 ang pagbabawal sa lahat ng uri ng sasakyan na nasa 5 taon nang ginagamit. Nakasaad din sa naturang post na may multang 10,000 piso ang sinumang hindi susunod. Paglilinaw ng Land Transportation Office, walang katotohanan at wala ring basehan ang nasabing post. Pinaalalahanan din ng LTO ang publiko na huwag basta maniniwala sa mga video o mensahe
na nakikita sa online. Muling binigyan diin ng ahensya na makikita lamang ang mga lehitimong anunsyo at impormasyon sa kanilang official channels, websites at social media accounts ng LTO. Nananawagan ng Land Transportation Office o LTO sa publiko sa nakakaalam ng pagkakilanlan ng driver at may-ari ng pickup truck na nakasagi ng motorsiklo sa Pasay City. Sa viral video makikita na nasagi ng puting pickup truck ang isang rider na may angkas na estudyanteng menor de edad. Pero imbis na hintuan, tinakasan pa ito ng driver ng pickup truck. Ayon sa LTO, maaaring ipagbigay alam sa kanila ang impormasyon sa ltoco.feedback@gmail.com o sa numerong 0929-292-0865. Ibinahagi ngayon ng munisipalidad ng Tabogon, Cebu ang ilang kuha ng mga naglalakihang sinkhole na nadiskubre sa sitio Manay-Banay sa barangay Maslog matapos na tumama ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Makikita sa mga larawan ang malalim na butas sa kabundukan. Bukod pa rito, mayroon ding 4 na sinkholes ang natagpuan sa baybayin ng Maslog. Maaninag sa larawang ito ang mga butas sa ilalim ng tubig. Dahil dito, lubhang pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente maging ang mga bumibisita sa lugar na iwasan muna ang paliligo o paglapit sa baybayin habang nagpapatuloy pa ang isinasagawang assessments sa mga sinkhole. Maglalagay naman ng Philippine Coast Guard ng mga boya upang markahan kung nasaan ang sinkhole para na rin sa kaligtasan ng publiko. Binuksan ng Social Security System o SSS ang Calamity Loan Program para sa mga miyembrong maapektuhan ng magkakasunod na lindol sa Davao Oriental. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Montes Declaro, layo ng programa na magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga miyembrong nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na isinilalim sa state of calamity. Maaring makautang ng hanggang 20,000 pesos ang kwalipikadong miyembro na may interes na 7% kada taon at maaring mag-apply online sa kanilang my.sss account. Sinabi ng SSS na ang mga aplikasyon ay bukas para sa mga miyembrong may hindi bababa sa 36 na buwan ng kontribusyon, may aktibong my.sss account at walang past due o hindi bayad na utang sa ahensya. Dagdag ni Declaro, ang hakbang ay bahagi ng pangako ng SSS na tulungan ang mga miyembro nitong labis na naapektuhan ng kalamidad sa rehiyon. Para matugunan agad na pangangailangan na tirahan ng mga residenteng nawala ng bahay dahil sa malakas na lindol sa Davao Oriental, magtatayo ang Department of Human Settlements and Urban Development ng modular housing units bilang pansamantalang tirahan ng mga evacuees sa munisipalidad ng Tarragona, Manay at Baganga. Mula sa Mati City, ito ang balita ni Gladys Tuwabi live. Gladys, mayong gabi. Gaano ba kadaming modular tents ang itatayo dyan sa 3 municipality na yan sa Davao Oriental? June, ayon sa TSOD, nasa 150 modular units ang kanilang nakumit para sa 3 munisipalidad na magiging benepisyaryo nitong mga modular units. At ayon din sa naturang ahensya, ang mga napiling munisipalidad ang may pinakamaraming bilang ng mga bahay na tuluyang nasira dahil sa malakas na lindol na nangyari noong nakaraang Biyernes. Para
para sa agarang tugon at mas maayos na pananatili ng mga evacuee na lubusang nawalan ng tirahan. Matapos ang malakas na lindol sa Davao Oriental, ipinangako ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang pagtatayo ng mga modular housing units. Ang mga munisipalidad ng Tarragona, Baganga at Manay ang magiging benepisyaryo nito. Ang bawat munisipalidad ay tatayuan ng tig-50 modular units. Ayon sa DSUD, bukas ay sisimulan na ang pagtatayo ng modular shelter units sa Tarragona, kung saan ipupwesto ito sa likod ng Municipal Hall. Inaasahan namang matatapos ito sa pagitan ng November 10 to 15. Hinihintay naman ng ahensya ang tugon ng LGU Manay sa itatalagang lugar bilang relocation site para maitayo ang mga modular shelter units doon. We are planning to put up a 150 modular sana sa Davao Oriental. So may dalawa na kaming municipality na identify, which is Tarragona and then Baganga. And then for Manay, sana maglalagay kami ng another 50 for the modulars for now, and yung additional siguro na mga tents. For immediate response lang po, yung temporary shelter response namin. Si Manay po, ongoing po yung discussion namin ni Mayor regarding yung relocation ng affected families nila. Paglilinaw ng DSUD, pansamantala lamang ang mga modular shelter at dapat pa rin magtalaga ng permanenteng relocation site ang mga LGU para sa mga o sa pangmatagalang solusyon na pabahay. This is supposed to be dapat po temporary shelter lang talaga siya. Kasi dapat ma-relocate po sila sa permanent housing naman later on. So, but we are aware po na medyo matatagalan ng konti yung paglilipat nila sa permanent kasi nga yung housing naman talaga natin is very difficult siya na ma-achieve agad siya immediate. So, nagsabi naman po si Secretary na yung pagtira nila doon, they can stay there as long as 3 to 5 years. Yun yung tinitingnan namin na parang plano na magstay sila doon. However, dapat po aware din sa LGU na dapat na wino-work on natin yung relocation talaga ng families na affected kasi hindi po talaga siya dapat pang long-term na tirahan. Una nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mga modular shelter units ay may common kitchen, toilet facility at kuryente para sa mas maayos na pananatili ng mga residente. June sa 3 munisipalidad na nabanggit, sinabi na ng LGU Tarragona na kamakailan lang ay nakabili na sila ng 16 hectares na lupain na magagamit bilang relocation site para sa mga planong pagtatayo ng housing units. At ngayon, ito ay nakadepende naman sa magiging takbo ng pag-uusap ng NHA, DSUD at ng LGU. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, June. Daghang salamat, Gladys Tuwabi. At para naman sa ating ulat panahon, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang Low Pressure Area o LPA. Ayon sa Pag-asa, uli itong namataan sa layong 1,105 kilometers silangan ng Southern Luzon. Ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansa na maging isang bagyo ang nasabing LPA. Sakaling matuloy, tatawagin ito ng Pag-asa na Bagyong Ramil na siyang ika-18 bagyo na papasok sa bansa ngayong 2025. Narito po ang ating mga naging kausing ngayong araw ng Huwebes. Huwebes, Napaisip ako Huwebes kasi Biyernes bukas. Oo. Ige, salamat po. Shout out kina Baby Medalya, Eduarda Atalia at Bro Bruni. Gaya din kay Kenneth Cananua, Crescencio Concepcion at Eduardo Onofre. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gaya din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts.
Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 22:9 na nagsasabi, "Ang may magandang loob na mata ay pagpapalain sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa dukha." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.